So guys, ito yung bakod na half cement or half concrete, half wood, no? So ngayon is una-una ipapakita ko muna sa inyo kung paano ginagawa namin ang pag-pre-frame. Anyway, ito lang yung idea namin. Pero magkakaiba tayo ng idea kung sakali lang ito ang gusto nyong gayahin, kung kaya ipapakita ko sa inyo. Okay. So dahil nga gusto namin na ganito yung finish, no? Kumbaga ganito yung finish na nakikita yung frame na ganyan. So, ngayon, dahil ganyan yung gusto naming frame na gusto naming finish, ipapakita ko muna sa inyo kung paano namin ginagawa. Okay. Una dito. Ito yung galvanized guys na rectangular tube. Ito siya. So, bali ito is 2x3 na 3.2 mm. So, nilapat siya namin dito guys. Pagkatapos, nag-drill kami dyan. Which is dyan sa loob, nag-drill kami dyan ng kabilya na 16 mm. So, nakabaon siya ng mga ganito siya kalalim guys. 16 mm yun, parang ganyan. Tapos, i-welding yan namin dyan. So, pagkatapos na-welding namin dyan, ito, kinat namin siya ng ganito. Tapos, ipinasok siya. Yun. Kung kaya hindi mo na makikita dito, hindi mo na siya makikita yung kabilya nandun sa loob. Which is yan. Yan yung kabilya na sa loob. Okay. So, ngayon, bukod sa natakpan na siya, dito na tayo mag-i-screw ng wood katulad nito. So, yun yung purpose doon guys. Okay. So, yung purpose doon is tinakpan siya doon sa loob. Tapos, the same time is dito is screw. Okay. So, ganyan siya. Okay. Yan. So, pagkatapos, dahil mahaba yung kahoy, naglagay pa kami ng isa dito na support. Kumbaga pag-i-screwan sa gitna. Kasi po, dito sa Hong Kong is mayroon tayong summer at winter. So, pag summer, lumiliyad po yung kahoy. So, actually, ito na yung magiging finish na niya. Dito sa gilid-gilid, ang ginamit po namin na thick screw dito is stainless kasi para hindi mabali, just in case lumiyad po yung kahoy. So, dito makikita mo tatlo ginamit namin. At saka dito, sa gitna, ito yung gitna guys, yan. So, dalawa-dalawa na lang. Hindi muna namin in-screw dahil kakapintura lang kasi pag binutasan to natin mamaya ay madudumihan ito kasi didikit pa siya dahil basa pa. So, mamaya pag natuyo na siya, saka pa namin i-screw yan. So, dito sa gilid niya, tatlo-tatlo. Okay. So, ibig sabihin, tatlo-tatlo dyan sa gilid-gilid, tapos dalawa sa gitna. So, on each kahoy, each wood, gumagamit kami ng 8 na thick screw na stainless. Okay? So, mamaya ito, i-align pa natin yan kasi hindi pa na-screw yung gitna. Okay? Katulad nito, i-align pa din ito mamaya. Ayan. So, ngayon, ang size ng kahoy na ito guys, 1x8 by 10 feet. So, ito siya. Okay? So, ganito din. Bali, mula dito, ito yung kahoy na hindi pa siya na-sander. Pagkatapos, dinala siya dito. Dito siya sinasanderan. Pagkatapos, pinipinturahan namin ng wood coating. Ito yung wood coating na mismong nag-design po nito, yung company na kung saan ginagawa yung kahoy. Ayan. Pagkatapos dyan, bago pa pala siya pininturahan guys, nakuha na natin yung eksaktong sukat na gagamitin natin. Okay? Yan. Yun yung mismong sukat na gagamitin natin bago siya pinturahan. Okay. So, ang ginagawa namin, one side lang muna yung pinupinturahan namin at saka gilid-gilid. Pagkatapos, kinakabit namin doon. Pag naikabit na yan, well installed na, saka pa pipinturahan dito, i-coating yung mismong harap. Okay. So, meaning, kinakabit namin, wala pang coating yung harap. Pag naikabit na, saka pa namin i-coating yung harap. Okay. Pagkatapos is, bago dyan, dito muna namin pinuputol. So, ito yung pagputol namin ng kahoy. Ito, sliding meter. So, dito is meron na kaming sukat niyan. Kung lalagay lang yan namin dito. Ito na siya yung sukat. Ayan, 297. So, meaning is each by each, kumbaga hindi na namin siya sinusukat. So, tinitingnan lang namin sinusukat lang namin kung ano yung final sukat measurement doon. Dito na kami dito na kami nagsusukat itong guide namin.
Yan. Ito yung mismong guide namin. Okay, yan. So, ito is perfect na siya. So, pag tumapat na siya dito, ito na yung perfect niya. So, ikakat na. Yun. So, sana nakapagbigay ako ng konting idea sa inyo guys. Okay? So, ito na siya. So, ito, ginawa lang namin pang todis ngayon. Bali, kahapon ako lang mag-isang gumawa. Tapos ngayon, may katulong na akong dalawa na gumawa. Pero ito is matatapos ito namin before mamaya. Okay? Pagkatapos ito, is yung pintuan na naman ang gagawin namin. I mean yung exit. So ayan na siya guys. Yan. So baka isipin nyo na hindi nakapulido yung pag-welding sa mga ganito. So hindi na nga kasi nga is yung pinaka main foundation naman talaga niyan is andito. Ito yung pinaka main foundation niya. Ito yung talagang solido yung pag-welding. Pero itong mga gitna, mga support na lang yan para hindi lumiyad yung kahoy. Kung kaya is hindi na natin pinold weld yan, ispat-ispat na lang. Ayan. So, yun guys. So, sana nakatulong ako sa inyo. So, anyway, bago po pala ito matapos, is ipapakita ko muna sa inyo mga ginagamit namin. Of course, gumamit kami ng cut-off, welding machine, grinder, ayan, grinder, at saka itong meter saw. Tapos itong sander, may sander kaming dalawa. Yan, at saka ito, tapos mga pang-screw. Yan. So, ayan na guys. Okay, so mamaya ipapakita ko yung totally na kabuuan pag natapos na ito mamaya. So, yan, abang. Ito na, tapos na. Inabot po tayo ng alas 6 sa pangalawang araw. Guys, kung umabot ka man sa punto ng video na to, maraming salamat. At sana ay huwag mong kalimutan mag-subscribe, mag-like, and share, and comment. Malaking tulong na po yan para sa akin guys, para tuloy-tuloy po ang ating video. Maraming salamat sa